Sa isang reboot na pinagmulan ng kwento, nagsimula si Snake Eyes ilang dekada bago ang modernong timeline ng G.I. Joe sa Washington State. Isang batang lalaki ang naglalakad sa gubat patungo sa isang liblib na bahay kasama ang kanyang ama. Nararamdaman ng ama na may mali at tumingin siya sa paligid na parang may nagmamasid sa kanila, ngunit hindi siya nagsalita upang hindi matakot ang kanyang anak. Kinagabihan, ginigising ng ama ang bata at itinago siya habang biglang sinugod ng isang grupo ng armadong kalalakihan ang bahay. Mula sa kanyang pinagtataguan, nakita ng bata kung paano pinilit ng pinuno ang kanyang ama na maghagis ng pares ng dice upang magpasya sa kanyang kapalaran. Nang lumabas ang resulta ng dice, sinubukan ng bata na makialam ngunit agad siyang napigilan. Gumawa ng paraan ang ama upang makalikha ng distraction, na nagbigay daan para makatakas ang kanyang anak papunta sa gubat. Mula sa malayo, walang magawa ang bata kundi panoorin habang binaril ng mga lalaki ang kanyang ama at sinunog ang bahay, na iniwan siyang mag-isa at nilamon ng dalamhati at galit. Pagkalipas ng 20 taon, lumaki ang bata bilang isang bihasang mandirigma na ngayon ay kilala bilang si Snake Eyes. Lumaban siya sa isang brutal na underground fight at nanalo, na siyang nakakuha ng atensyon ng isang lalaking nagngangalang Kenta Takamura. Matapos ang laban, nilapitan siya ni Kenta sa locker room at inihayag na matagal na niya itong minamasdan. Humanga sa kanyang kakayahan, inalok siya ni Kenta ng pwesto sa kanyang organisasyon. Sa una ay tumanggi si Snake Eyes, ngunit nagbago ang kanyang isip nang mangako si Kenta na tutulungan siyang mahuli ang mga lalaking pumatay sa kanyang ama. Makalipas ang 4 na linggo, nagtatrabaho si Snake Eyes sa isang shipping dock sa Los Angeles. Nagkaroon ng maliit na pagtatalo sa pagitan niya at ng isang katrabaho dahil sa bola ng isang bata, ngunit isang mabait na manggagawa ang namagitan at inakay siya sa kanyang gawain. Habang nag-uusap sila, casual na nabanggit ng lalaki ang kanilang pagkakasangkot sa smuggling ng mga baril. Hindi nagtagal, ipinatawag si Snake Eyes ng kanilang amo, kung saan ibinunyag na sila ay nagtatrabaho para sa Yakuza. Dumating si Kenta at ibinunyag na ang mabait na katrabaho ay nagngangalang Tommy. Agad na nakilala ng dalawa ang isa't isa. Pagkatapos, inutusan ni Kenta si Snake Eyes na patayin si Tommy. Habang itinataas ni Snake Eyes ang baril, nagkatitigan sila ni Tommy at nag-atubili siya, hindi magawang isagawa ang utos. Isang marahas na rambulan ang sumiklab sa loob ng bodega, na nagbigay ng pagkakataon kay Kenta na makatakas sakay ng isang truck. Naiwan sina Snake Eyes at Tommy at kinailangan nilang lumaban sa sunod-sunod na pag-atake ng Yakuza upang mabuhay. Nang makita si Kenta na sumasakay sa isang barko, sinubukan ni Tommy na maabutan siya, ngunit naputol ang kanilang paghabol nang dumating ang mas marami pang Yakuza, na nagbigay daan para makatakas si Kenta. Anytime you're ready. Natapos lamang ang sitwasyon nang dumating ang pulisya, na nagbigay kina Snake Eyes at Tommy ng sapat na oras upang makatakas. Kahit malubhang nasugatan si Snake Eyes sa kaguluhan, nagising siya kalaunan sa loob ng pribadong eroplano ni Tommy at napagtantong papunta sila sa tahanan ni Tommy. Nang tanungin ni Tommy kung bakit hindi niya siya binaril kanina, inamin ni Snake Eyes na nakita niya ang dangal sa mga mata ni Tommy at hindi niya magawang kalabitin ang gatilyo. Ipinaliwanag ni Tommy na magpinsan sila ni Kenta at dati silang parehong susunod na mamumuno sa kanilang angkan. Gayunpaman, sinubukan ni Kenta na patayin si Tommy upang makuha ang kapangyarihan, kaya napilitan si Tommy na itaboy siya. Mula noon, lihim na kumikilos si Kenta upang pabagsakin ang angkan. Dahil tinulungan ni Snake Eyes si Tommy na makatakas, siya ngayon ay naging isa sa mga target ni Kenta. Pagkaraan ng ilang oras, dumating sila sa Tokyo, Japan, at nagtungo sa liblib na dojo ng angkang Arashikage. Doon, ipinakilala ni Tommy si Snake Eyes kay Akiko, ang pinuno ng seguridad ng angkan, at kay Sin, ang lola ni Tommy at leader ng angkan. Nagpasalamat si Sin kay Snake Eyes sa pagliligtas sa kanyang apo, ngunit iginiit ni Snake Eyes na wala siyang inaasahang kapalit. Si Tommy naman ay may ibang plano at hiniling na payagan si Snake Eyes na sumali sa kanilang angkan. Nag-aalinlangan si Akiko na magtiwala sa isang tagalabas,
ngunit iginiit ni Tommy na kailangan ng angkan ang isang mandirigmang tulad ni Snake Eyes, isang taong maaari niyang lubos na pagkatiwalaan. Ipinaalala rin niya kay Akiko na minsan din siyang naging tagalabas. Buo ang tiwala ni Tommy sa kanyang desisyon at naniniwala siyang kung malalampasan ni Snake Eyes ang 3 pagsubok ng angkan, mapapatunayan niyang karapat-dapat siyang maging isa sa kanila. Kalaunan, nilinaw ni Tommy na nasa kay Snake Eyes lamang ang desisyon. Kung pipiliin niyang manatili, kailangan niyang harapin ang panganib ng pagdaan sa 3 pagsubok upang magkaroon ng lugar sa angkan. Dinala siya ni Tommy sa kanyang silid at sinabing maging komportable siya. Hindi nagtagal, nagsimula si Snake Eyes na magsanay kasama ang iba pang mga recruit habang maingat na binabantayan ni Tommy. Bagaman malinaw ang husay at determinasyon ni Snake Eyes, nananatiling mapagduda si Akiko, ang kanyang pagsisiyasat sa kanyang nakaraan ay walang nahanap, na lalo lamang nagpalalim ng kanyang pag-aalala. Habang hindi nag-aalala si Tommy, naniniwala si Akiko na isang pagkakamali ang pagdadala kay Snake Eyes sa angkan. Kinumpronte niya si Tommy dahil sa sobrang bilis nitong pagtitiwala. Ngunit nanindigan si Tommy sa kanyang desisyon, naniniwalang ang unang pagsubok ang magpapakita kung tunay na nababagay si Snake Eyes. Kinabukasan, hinarap ni Snake Eyes ang kanyang unang pagsubok at ipinakilala siya sa Hard Master at sa Blind Master, ang dalawang mandirigmang gagabay sa kanyang pagsasanay sa paraan ng Arashikage. Itinuturo nila na ang isang tunay na mandirigma ay dapat bitawan ang sariling ego, lumaban ng may dangal, at kumilos ng may walang pag-iimbot at katapatan upang makamit ang balanse. Diretsahang sinabi ng Hard Master kay Snake Eyes na inaasahan niyang mabibigo ito at iniharap ang unang hamon. Pinuno niya ng tubig ang 2 mangkok at ibinigay ang isa kay Snake Eyes. Kailangang kunin ni Snake Eyes ang mangkok mula sa kamay ng Hard Master nang hindi natatapon ang laman ng sarili niyang mangkok, at binigyan siya ng 4 na pagkakataon. Malubha siyang pumalpak sa unang pagsubok. Ganito rin ang nangyari sa ikalawa at ikatlong pagsubok. Sa huling pagkakataon, huminto si Snake Eyes, tumingin sa kanyang mangkok, at simpleng nagtanong kung maaari nilang ipagpalit ang mga mangkok. Pumayag ang Hard Master, at sa paraang iyon, matagumpay na natapos ni Snake Eyes ang kanyang unang pagsubok. Kinagabihan habang naghahapunan, nalaman ni Snake Eyes na si Tommy ang huling natitirang miyembro ng kanyang angkan at naniniwala itong tungkulin niyang pamunuan ang grupo. Gayunpaman, upang maprotektahan ang kanilang pamana sa makabagong mundo, alam ni Tommy na kailangan niya ng malalakas at tapat na mandirigma sa kanyang tabi. Habang nagpapatuloy ang usapan, napansin ni Snake Eyes na masusing pinagmamasdan siya ng Blind Master at ng Hard Master. Binanggit niya ito kay Akiko, na nagpaliwanag na ang Blind Master ay laging nagmamasid at may kakayahang maramdaman kung may nagsisinungaling. Kalaunan ng gabing iyon, kinuha ni Snake Eyes ang isa sa mga motorsiklo ni Tommy at lihim na nagmaneho patungo sa isang kalapit na aliwan kung saan niya nakilala si Kenta. Dito naging malinaw na mula pa sa simula ay magkasabwat na ang dalawa. Ang pagliligtas kay Tommy ay bahagi ng plano upang makuha ang tiwala nito. Gayunpaman, inamin ni Snake Eyes na gusto na niyang umatras, pakiramdam niya ay siya lang ang gumagawa ng lahat habang si Kenta ay walang ginagawa sa paghahanap sa pumatay sa kanyang ama. Inalok ni Kenta ang mga dice na dating pag-aari ng mga lalaking pumatay sa ama ni Snake Eyes. Ngunit iginiit pa rin ni Snake Eyes na kumilos ng mabilis si Kenta dahil nagpapatuloy ang kanyang mga pagsubok. Pagkatapos, binigyan siya ni Kenta ng huling misyon, nakawin ang Jewel of the Sun, isang sagrado at napakahalagang artifact ng angkan ng Arashikage. Kapalit nito, nangako si Kenta na ibubunyag ang pagkakakilanlan ng pumatay sa kanyang ama. Kinabukasan, hindi sinasadyang ikinwento ni Tommy kay Snake Eyes ang alamat ng Jewel of the Sun. Sinasabing taglay ng artifact ang kapangyarihan ng araw mismo, isang puwersang ipinangako na poprotektahan ng Arashikage at hinding-hindi gagamitin. Tanging si Tommy at ang kanyang lola lamang ang may pahintulot na makalapit dito. Pagkatapos nito, ginantimpalaan ni Tommy si Snake Eyes sa pagkumpleto ng kanyang unang pagsubok sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng isang espada na pinangalan ng Morning Light. Makalipas ang ilang panahon, sinuri ni Snake Eyes ang paligid ng kagubatan at natuklasan ang isang mahigpit na binabantayang estruktura, na napagtanto niyang maaaring pinaglalagyan ng Jewel of the Sun. Biglang lumitaw si Akiko at tinanong kung ano ang ginagawa niya roon. Sinabi ni Snake Eyes na nagsasanay lamang siya, at inanyayahan siya ni Akiko na makipaglaban sa kanyang dojo.
Habang sila ay naglalaban, dumating si Tommy na may dalang mahalagang balita. Natuklasan niya ang pinakabagong operasyon ng smuggling ng baril ni Kenta at balak niya itong wakasan. Walang pag-aatubili, inalok ni Snake Eyes ang kanyang tulong. Kinagabihan, sina Snake Eyes, Tommy, at Akiko ay nagsagawa ng pag-atake sa operasyon ng smuggling. Habang pinabagsak ni na Tommy at Akiko ang mga gwardya ng Yakuza sa labas, pumasok naman si Snake Eyes sa gusali at tahimik na pinabagsak ang mga tao sa loob. Sama-sama nilang napigilan ang operasyon. Gayunpaman, nakatakas si Kenta matapos mapabagsak si Tommy at makalusot bago siya mahuli. Di nagtagal, natuklasan nilang nakikipagtulungan si Kenta sa Cobra, nag-iipon ng mga sandata bilang paghahanda sa isang malawakang digmaan laban sa angkan ng Arashikage. Nakipag-ugnayan sila kay Scarlet mula sa koponan ng G.I. Joe at ibinahagi ang kanilang nalaman. Ibinunyag ni Scarlet na si Berenice, isang mataas na ranggong operatiba ng Cobra na responsable sa mga pambobomba sa buong mundo, ay kasalukuyang nasa Japan. Napagtanto nilang hindi ito nagkataon lamang, kaya agad na nagtungo roon si Scarlet. Kinagabihan ding iyon, lihim na umalis muli si Snake Eyes at nagtungo sa lungsod. Sinundan siya ni Akiko, ngunit nagawa niya itong iwasan at nagpunta siya sa underground upang makipagkita kay Kenta. Sinabi ni Snake Eyes na ayaw na niyang makisangkot sa pakikipagtulungan sa mga terorista. Bago pa siya makaalis, biglang lumitaw si Berenice, na nagpatunay na ganap ng kakampi si Kenta sa Cobra. Tumanggi si Snake Eyes na sumali sa kanila, ngunit nagbigay si Berenice ng huling babala. Ibinunyag niya na hawak nila ang lalaking pumatay sa ama ni Snake Eyes at binigyan siya ng 3 araw upang magbago ng isip. Kung hindi siya babalik, nagbanta siyang pakakawalan ang pumatay. Di nagtagal, hinarap ni Snake Eyes ang ikalawang pagsubok sa ilalim ng gabay ng Blind Master. Ang pagsubok na ito ay kailangang harapin ng mag-isa sa kagubatan. Binigyan siya ng Blind Master ng isang maliit na kumikislap na ilaw at sinabing sundan ito. Dinala ng ilaw si Snake Eyes sa isang pangitain ng gabing pinatay ang kanyang ama. Desperado niyang sinubukang baguhin ang nangyari, ngunit kahit anong gawin niya, hindi niya ito mailigtas. Dahil sa matinding emosyon, humingi ng tawad si Snake Eyes sa kanyang ama, na kalmadong nagsabing masaya lamang siya na nakaligtas ang kanyang anak. Pagkatapos nito, naglaho ang pangitain. Tinanong ni Snake Eyes kung siya ba ay nabigo, ngunit ipinaliwanag ng Blind Master na ang pagsubok na ito ay hindi tungkol sa pagtagumpay o pagkabigo. Sa halip, layunin nitong pilitin ang isang mandirigma na harapin ang kanyang panloob na kahinaan at malampasan ito bago harapin ang huling pagsubok, kung hindi ay malalagay siya sa panganib ng kamatayan. Habang iniisip ni Snake Eyes ang kanyang katapatan, napagtanto niya na peke ang mga dice na ibinigay sa kanya. Habang sinusubukan niyang pumasok sa opisina ni Tommy, aksidente niyang na-activate ang security system, na nag-alerto kay Akiko. Kinumpronte siya nito tungkol sa kanyang asal at binalaan na kung hindi niya lilinisin ang kanyang puso, mabibigo siya sa huling pagsubok. Iginiit ni Snake Eyes na tapat siya sa angkan at nakumbinsi niya si Akiko sa kanyang determinasyong manatili. Kinabukasan, sinubukan ni Snake Eyes ang ikatlo at huling pagsubok. Bumaba siya sa isang malalim na hukay at tumapak sa isang tile na nagpaandar sa pagsubok, na nagpakawala ng malalaking anaconda. Sinasabing inaatake lamang ng mga ahas ang mga taong marumi ang puso. Sa kabila ng pagsisikap niyang bitawan ang kanyang galit, nabigo siyang gawin ito at inatake siya. Bago pa maging huli ang lahat, dumating si Akiko at tinulungan siyang makatakas. Kalaunan, humarap si Snake Eyes sa Arashikage at inamin na ang kanyang puso ay napuno ng kanyang hangarin na maghihiganti laban sa pumatay sa kanyang ama. Dahil dito, nagpa siya si Sin na kailangan niyang umalis sa angkan. Nalungkot, bumalik si Snake Eyes sa kanyang silid kung saan niya nakita si Tommy, na nasaktan sa kanyang pagtataksil. Humingi ng tawad si Snake Eyes at nakiusap ng pagkakataong may tama ang lahat. Bilang patunay ng kanyang tiwala, hiniwa niya ang kanyang palad gamit ang espada na Morning Light at inabot ang kanyang kamay. Matapos ang ilang sandali, tinanggap ito ni Tommy, na muling nagpatibay sa kanilang ugnayan. Kalaunan, nilinlang ni Snake Eyes sina Tommy at Akiko upang makuha ang lokasyon ng Jewel of the Sun gamit ang dugo ni Tommy.
Binuksan niya ang nakatagong lagayan at ninakaw ang hiyas. Sinubukan siyang pigilan ni Akiko, ngunit napagtagumpayan siya ni Snake Eyes at nakatakas. Nang mabunyag ang katotohanan, napagtanto ng angkan na sila ay pinagtaksilan, at nanumpa si Tommy na mabawi ang hiyas at dalhin si Snake Eyes sa hustisya. Kinabukasan, nakipagkita si Snake Eyes kay Kenta at ibinigay ang hiyas, piniling hindi makisangkot sa darating na digmaan. Upang ipakita ang kapangyarihan nito, ginamit ni Kenta ang hiyas upang patayin ang isa sa kanyang sariling tauhan at ipinahayag ang kanyang planong wasakin ang angkan ng Arashikage bago ibigay ang artifact kay Berenice. Habang umaalis si Kenta kasama ang kanyang mga tauhan, hinarap ni Snake Eyes ang lalaking pumatay sa kanyang ama. Pinilit niya itong ihagis ang parehong dice na nagtakda sa kapalaran ng kanyang ama. Inamin ng lalaki na isinagawa niya ang pagpatay sa utos ng Cobra. Nang mapagtanto ni Snake Eyes na siya ay nagkamali mula pa sa simula, pinatawad niya ang buhay ng lalaki at agad na hinarap si Kenta. Habang nagmamadali si Snake Eyes pabalik sa kuta ng angkan, sina Tommy at Akiko ay humahabol sa kanya. Sa gitna ng habulan, napagtanto nila na papalapit na ang mga tauhan ni Kenta sa kanila. Sa isang matapang na kilos, naglapat si Snake Eyes ng eksakto at mapanganib na galaw, pinatay ang unang kalaban at sinimulan ang malawakang labanan sa kalsada. Habang pinamumunuan ni Kenta ang kanyang hukbo dala ang hiyas sa kamay, dumating ang Arashikage clan at si Scarlet sa kastilyo sa tamang oras. Kasabay nito, nakipaglaban sina Snake Eyes, Tommy, at Akiko sa mga puwersa ni Kenta sa kalsada. Sa huli, nahikayat ni Snake Eyes si Tommy na bumalik sa kastilyo at tumulong para ipagtanggol ang angkan. Sa loob ng kuta, nakipaglaban ang mga mandirigman ng Arashikage sa mga tropa ni Kenta. Pinakawalan ng Hardmaster at Blind Master ang isang matinding pag-atake, pinapatumba ang kanilang mga kalaban. Sumali si Scarlet sa labanan ngunit kalaunan ay nahuli kasama si Sin. Sa gitna ng kaguluhan, sinukuan ni Kenta si Berenice sa pamamagitan ng pagtanggi na ibigay ang hiyas at itinataboy siya, malinaw na nais niyang ang kapangyarihan ng hiyas ay kanya lamang. Sinubukang pilitin ni Kenta si Sin na sumuko, at naging marahas nang tumanggi ito. Bago siya makapagpatuloy, dumating si Snake Eyes, at nakuha ang atensyon ni Kenta, na nagbigay ng pagkakataon sa iba. Si Sin, Scarlet, at Berenice ay napilitang magtulungan upang makatakas habang sina Tommy, Hardmaster, at Blind Master ay harapang-hinarap ang hukbo ni Kenta. Kalaunan, muling nakasama ni Snake Eyes ang grupo, at sa tulong ng mga mandirigman ng Arashikage, sinimulan nilang talunin ang puwersa ni Kenta. Habang natalo ang natitirang mga kalaban, ginamit ni Kenta ang Jewel of the Sun upang manatiling buhay. Samantala, sinamantala ni Berenice ang pagkakataon upang makatakas habang ang mga Arashikage ay nagpakawala ng paputok upang mabitawan ang hiyas mula sa kamay ni Kenta. Kinuha ni Tommy ang hiyas, at sa galit, ginamit ang kapangyarihan nito laban kay Kenta bago ito mapigilan ni Sin at kunin ang hiyas mula sa kanya. Bagamat malubhang nasugatan, nakatakas pa rin si Kenta. Hinabol ni Snake Eyes si Kenta sa kagubatan kung saan nagkaroon sila ng marahas na huling labanan. Nasugatan si Snake Eyes, ngunit nagawa niyang maisahan si Kenta sa pamamagitan ng paghila sa kanya sa hukay na puno ng mga anaconda gamit ang isang bakal na kadena. Nang maramdaman ng mga ahas ang kadiliman sa puso ni Kenta, inatake at nilamon nila ito. Nang bumagsak si Snake Eyes sa hukay, pinalibutan siya ng mga anaconda sa simula, ngunit pinakawalan siya ng maramdaman nilang hindi na ang galit o paghihiganti ang namumuno sa kanyang puso. Sa wakas, nang makuha na ang hiyas, inihayag ni Sin na hindi na maaaring pamunuan ni Tommy ang Arashikage clan. Dahil mahigpit na ipinagbabawal ng kanilang angkan ang paggamit ng kapangyarihan ng hiyas, ang tungkulin lang nila ay protektahan ito. Nagalit si Tommy at agad na umalis, nangakong papatayin si Snake Eyes sa susunod nilang pagkikita. Pagkatapos nito, sinabi ni Snake Eyes kay Akiko na kailangan niyang hanapin si Tommy. Bago siya umalis, binigyan siya ni Akiko ng itim na costume. Hindi naglaon, ibinunyag ni Scarlet ang katotohanan tungkol sa ama ni Snake Eyes. Siya ay isang G.I. Joe na nabunyag ang pagkakakilanlan habang pinasok ang isang hideout ng Cobra, ngunit nailigtas muna niya ang maraming buhay bago siya namatay.
Inimbitahan ni Scarlett si Snake Eyes na sumali sa G.I. Joe kapag handa na siya. Sa ngayon, tumanggi si Snake Eyes at pinili munang hanapin si Tommy. Habang umalis siya na suot ang kanyang bagong costume, ipinakita na magkasama sina Berenice at Tommy habang nakasakay sa eroplano. Ngayon ay tinatawag ni Tommy ang kanyang sarili na Storm Shadow, at siya ang naging pinakabago at pinakamapanganib na kalaban ni Snake Eyes. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mahihiyang pindutin ang like button. At kung hindi mo nagustuhan, pindutin ang dislike button ng 2 beses upang masiguro. Mas mabuti kung mapapanood mo ang buong pelikula. Wow naman! Maraming salamat sa panonood!